Noong ako ay 20 taong gulang, nagtrabaho ako sa General Motors sa Wilmington, Delaware at sinabi ng isang batang lineman na nagtatrabaho sa tapat ko, "Tom, kung sakaling mamatay ka sa isang wreck ng kotse sa daan pa uwi ngayon, pupunta ka ba sa langit?" Sabi ko, hindi ko alam kung gagawin ko o hindi. Sabi niya, "Alam mo ba na itinuturo ng Biblia na malalaman mo?" Sabi niya, "Gusto mo ba talagang malaman?" Sabi ko, bata, kung alam mo lang, gusto ko talaga malaman. At binigyan niya ako ng isang talata mula sa Biblia. Sabi niya, "Hindi ko alam kung naniniwala ka sa Biblia o hindi. Pero kung naniniwala ka, sinasabi sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5 at talata 14, ang mga bagay na ito ay nasusulat sa inyo na naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo, KNO, na mayroon kang buhay na walang hanggan. Hindi makakaroon ng ito, sa ngayon ay maaaring magkaroon." At nagsimula siyang ipaliwanag sa akin kung ano ang tungkol doon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa paglabag sa batas ng Diyos at sina Adan at Eva ay nahulog sa kasalanan at lahat ng background sa kung ano ang mali sa mundo ngayon. At umuwi na ako at nakahiga at tinakpan ang ulo ko dahil natulog ako sa isang kwarto kasama ang 3 kapatid at ayaw kong makita nila ang ginagawa ko. Alam kong tatawa at lalaitin nila ako at tatawain. At hiniling ko sa Panginoong Hesus na pumasok sa aking puso at iligtas ang aking kaluluwa at bigyan ako ng benepisyo ng ginawa niya para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Tapos tumalikod na ako at natulog. Kinabukasan, sinabi ko kay Ernie Haybacker, ang binatilyong kausap ko, na ginawa ko ang gusto niyang gawin ko. Sabi niya, "Ano ang ginawa mo?" Sabi ko, "Hiniling ko kay Jesus na pumasok sa puso ko at iligtas ako." Sabi niya, "Ginawa ba niya yon?" Sabi ko, "Sabi mo gagawin niya." "Oh, hindi." Sabi niya, "Hindi ko sinabing gagawin niya. Sinasabi ng Biblia na gusto niya." At ipinakita niya ulit sa akin ang talatang iyon at nagpasya ako kung sinabi sa akin ng Diyos iyon. Naniniwala ako na maniniwala ako sa Diyos. At saka ko nalaman na ito ay isang bagay ng paniniwala at hindi paggawa o hindi paggawa. Ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa batas. Ibinigay ng Diyos ang batas kay Moises sa bundok Sinai at ibinigay niya sa kanya ang 10 utos sa Exodo Kabanata 20. At sinabi niya, "Huwag kang papatay." Nang ipaliwanag ni Jesus sa mga disipulo, ang ibig sabihin niyan sa aklat ng Mateo Kabanata 5 bagong tipan, sinabi niya, "Ngayon itinuro sa atin ni Moises na huwag tayong papatay. Pero sabi ko, kung may galit ka sa puso mo, o may galit ka sa kahit sino, guilty ka na sa murder." Talaga? At sinabi niya, ngayon sinabi ni Moises na huwag kang makikiapid. Pero sabi ko, kahit libog ka lang o may emotional feeling ng libog, guilty ka sa adultery. At ipinaliwanag niya na ang paglabag sa batas ng Diyos sa panlabas sa pamamagitan ng pagpatay o sa pamamagitan ng paggawa ng pangangalunya o sa pamamagitan ng pagsisinungaling o pagnanakaw o lahat ng iba pang mga bagay na kasangkot sa batas, maging ang pag-iisip ay kasing sama. At pagkatapos ay si Santiago 2:10 na isang kapatid sa ama ng Panginoong Hesus, kung tungkol kay Maria at Jose ay nababahala, ang Biblia ay nagsasabi na si Santiago ay sumulat sa Santiago ng 2:10. Sino mang sumunod sa lahat ng 10 punto ng batas sa labas at sa loob at gayon paman ay lumalabag sa isang punto, siya ay may kasalanan sa buong batas. Kaya ayon sa kanya, ang kailangan ko lang gawin ay magkaroon ng isang masamang pag-iisip at ako ay diskwalipikado mula sa langit. Sa totoo lang, ang ibig sabihin nito ay kailangang maging perpekto ang isang tao at hindi kailanman magkakasala. Ngayon nang likhain ng Diyos sina Adan at Eva, sila ay nasa kalagayan ng walang hanggang pagiging perpekto tulad ng Diyos at tulad ni Jesus. Alam na nila ang lahat, nasa kanila ang lahat ng mayroon ang Diyos. At pagkatapos ay nagkasala sila laban sa Panginoon at nawala ang bawat piraso nito. At sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa gayon ay ipinasa ng kamatayan ang lahat ng tao dahil sa lahat ng yon ay nagkasala. At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pablo Apostol sa Roma 3:11. Alam natin na anuman ang sabihin ng kautusan, sinasabi nito sa mga nasa ilalim ng kautusan upang ang ating bibig ay mapigilan at makilala ng buong sanlibutan ang kanilang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Hindi ibinigay sa atin ng Biblia ang 10 utos bilang hagdan upang subukang umakyat sa langit. Ibinigay niya ito sa atin bilang salamin upang ipakita sa atin kung sino tayo. At nang ipaliwanag ni Pablo na sinabi niya na dapat kilalanin ng mundo na sila ang may kasalanan, ngayon drop down sa Roma 3:23 at ito ay nagsasabi para sa lahat ay nagkasala at dumating kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon kaibigan, hindi ko alam ang tungkol sa iyo, ngunit alam ko na kasama ako. Ako ay nagkasala. Marami na akong naisip na masama at marami na akong nagawa at na-disqualify ako sa pagpunta sa langit. Ngunit pagkatapos ay sinasabi ng Biblia na pinupuri ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sapagkat noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
doon ay mayroon tayong kwento ng pagdating ni Kristo sa mundo upang ipanganak sa isang birhen. Ngayon ang mahalaga diyan ay hindi niya nakuha ang makasalanang kalikasan na yon na mayroon ako at ang makasalanang kalikasan na mayroon ka. Sapagkat ipinaliwanag ni David na siya'y ipinanganak at hinubog sa kasamaan at sinabi niya sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya ang maliit na sanggol na si David ay isang makasalanan nang siya ay isilang. At nasa Biblia iyan para tulungan akong maunawaan iyon. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga bagay na nangyari sa mga taong iyon sa lumang tipan ay nangyari sa kanila para sa ating mga halimbawa o para sa ating pagkaunawa. At ang Panginoon ay nagsisikap na maipaabot ang mensahe sa buong Biblia na ako ay isang makasalanan at dahil dito sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan, walang hanggang kamatayan, iyon ay, at ang ibig sabihin nito ay apoy, ang lawa ng apoy. Ibig sabihin pupunta ako sa impyerno kapag namatay ako dahil ang tanging ibang lugar na pupuntahan mula sa langit ay impyerno. Ngayon pagkatapos ay dumating ang ilang masamang balita, ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan. Ngunit pagkatapos ay mabuting balita, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon ang isang regalo ay isang bagay na nakukuha mo nang walang ginagawa. At sinasabi sa kasulatan na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi niya sinabi kung sino ang sumali sa isang simbahan o magpabinyag o tumigil sa paggawa ng masasamang bagay o magsimulang gumawa ng mabuti. Sinabi lang niya ang sino mang naniniwala sa kanya. At nagpatuloy siya pagkatapos ni Juan 3:16, ang sikat na talatang iyon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak o mapunta sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sinasabi niya, ngunit hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maligtas. At ang sumasampalataya sa anak ay hindi nahatulan, ay hindi mapupunta sa impyerno, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Kaya dito nilinaw ng kasulatan na wala tayong pagkakataong makapasok sa langit kung wala si Jesus. At ipinangaral ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang lalaki, walang babae, walang batang lalaki, walang batang babae ang lumalapit sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya kung may interes kang pumunta sa langit, kung maniniwala ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos sa Biblia at kikilos ka ayon dito, maaari kang maging anak ng Diyos. Ilalagay niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero at pipirmahan ka at magpapareserba para sa iyo sa langit. Ngayon, tandaan na sinasabi ng Biblia na may aklat ng buhay at ang pangalan ng sino mang hindi matatagpuan na nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ngayon, ayaw mo na at ako rin. Kaya kung hindi mo pa ito nagagawa, sana maglaan ka ng oras upang buksan ang iyong puso, tanggapin si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas, at ibalik ang lahat ng ito sa Kanya, at hayaan siyang alagaan ang bawat bit nito. At papasok siya sa puso mo at sinasabi ng Biblia na kapag siya ay pumasok sa iyong puso, sa makatuwid, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang at ang lahat ng bagay ay lilipas. Narito, ang lahat ng bagay ay magiging bago. Kaya ito ay kumukulo sa isang bagay ng pagpasok sa langit sa pamamagitan ng paniniwala at pagkatapos ay pagiging masaya sa pamamagitan ng pag-uugali. Kailangan mong paghiwalayin ang dalawang bagay na iyon. Una sa lahat, ipasok mo si Jesus sa larawan, ipasok mo siya sa puso mo at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya at hayaan mong iligtas niya ang kaluluwa mo. Pagkatapos ay tutulungan kaniyang umunlad at umunlad sa isang Kristiyano na maaaring maging masaya sa pamamagitan ng pag-alis ng ilan sa mga bagay na ginagawa natin at pagkuha ng ilang bagay na hindi natin ginagawa. At ito ay isang kamangha-manghang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. At gusto ko pong irekomenda na isama mo siya sa bagay na iyon dahil tulad ng pagpapakilala sa amin ni Kuya Mike sa simula ng video na ito, mahal ka niya at gusto ka niya doon at ginawa niya ang lahat ng ito upang matiyak na makakaya mo. At kaya kung tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas, pipirmahan ka niya, ilalagay niya ang iyong pangalan sa aklat at kapag dumating ka upang tumawid sa walang hanggang nilalang na ginawa niya sa iyo, pagkatapos ay naroon ka at ang Diyos ang bahala sa iyo para sa iyo. Kaya ayusin na natin. Ano po ang sasabihin niyo?